Hello Team Authentic all over the world! We are still here in the Maldives. Kung last time, pumunta tayo ng Maafushi, this time naman, isa na namang bagong local island ang ipapakita namin sa inyo. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe kung magbubuk po kayo via Klook. Ito po yung ating promo code para magkaroon kayo ng up to 5% at discount. At kung hotels naman po sa Agoda, nasa ibaba po yung ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Good morning, everyone! Maayong buntag! Another day here in the Maldives and another island na naman yung i-explore natin. This time, pupunta naman tayo ng Guli Island. And ang ginawa natin from Mali... Nag-transfer lang tayo ulit guys ng public ferry pero grabe yung alon. Yes! Hanapin nyo lang yung Sea House. And then, ang plano kasi talaga namin, sana sa episode na to, magpa-public ferry din tayo from Mali going to Guli kasi 3 USD lang. Kapag kasi speedboat kayo, $30. Ang laki talaga ng difference. But the problem is, una, 3 PM pa. Pangalawa, ang lalaki nga kasi nung alon. Mas matagal tayong nasa karagatan. Yes, tapos sayang yung oras kung 3 PM pagdating natin doon, mga 4 or 4:30 na. Pero just in case lang, ganun yung gagawin ninyo. Doon din kayo sa Sea House pupunta. Doon din pala yung sakayan ng Guli and Maafushi. Kapag mga private island yung pupuntahan nyo, meron nga rito may lounge pa. Oh. Itong Anantara, meron siyang lounge. Mas social kasi yan. Four Seasons, meron siya ritong lounge. Taray, no? Tapos yung iba, walang lounge pero may sarili naman silang booth here. And then, meron ngang maghihintay sa inyo dito just in case. Katulad nung nangyari sa atin last time, nakakamiss siya. So, ayan na si Enzo, nakipag-coordinate na for our transfer. So, ano lang ang hinanap sa'yo? Yung tinanong ko anong pangalan ng hotel natin, tapos hinanap ko yung booking confirmation natin. Tapos yun na, sinenda kagad nila doon sa hotel din, sila na ba yung nakapag-coordinate? It's 12:15. Tara na. Finally, pupunta na tayo ng Guli. After ng 1 hour plus na paghihintay. Talagang sinasabik din tayo. Actually, excited din kami dito. Kasi maliit na island nga lang siya. At first time ano? Yan, first time din. So ito, mas iba yung vibe niya for sure sa Maafushi. Kaya kung nagpaplano kayong pumunta ng Maldives, may papakita namin sa inyo yung difference niya between Maafushi and Guli. Basta guys, make sure na makikipag-coordinate kayo sa hotel ha, kung saan kayong booth pupunta. Kasi kung hindi, hindi kayo entertainin. And then ang mangyayari, kukunin nga yung, or hahanapin, yung inyong booking confirmation ng hotel. And then, pipicturean pa kayo. Tapos, pagka napicturean na kayo, katulad sa case namin, sinend pa sa amin ng hotel yung picture, tinatanong kung kami talaga yun. Kasi ito na yung speedboat natin. So, makikita nyo, kaunti lang. Mas marami talagang pumupunta ng Maafushi. Yung Guli, wala masyado. Kaya siguro, matagal din tayo naghintay para may makasabay tayo. Yung nasa loob parang 2 pa lang. So, tara na. Medyo maalon. This is it. Ngayon parang nahilo na ako. So, alog nung... At tapos kaunti nga lang, hindi siya puno. Siguro mga siyam lang kami. So, ayan. Unlike kapag pupunta kayo ng Maafushi, salpak agad. Katulad kanina namin. Kasi nga, marami naman pumupunta doon. Unlike dito nga sa Guli, mas kaunti.
So, expect na kagad natin mamaya yung makikita natin. Para na rin tayo nasa private island. Pero, ayan, bakit hindi na kami makapag-vlog ng ng maandar. Nakatagilid na yung boat mo. Nakatagilid na. Kaya, na rin, hindi na rin kami nagtipid. Kasi baka kapag nag-ferry kami, baka first time kong alam nyo na. Magtawag ng uwak. Oo. Kasi tagas talaga ng alon, hindi siya advisable. So alam nyo na, ito yung magiging disadvantage kapag ang mga July kayo pumunta o yung parang habagat season nila, yung hanggang October, mas mura siya. Kasi nga, off-peak kasi, bagyo, maulan, makaalon. Kuha lang tayo ng kaunting footage para lang just in case may pakita lang namin sa inyo. Kasi kung hindi nyo kaya i-tolerate yung ganitong alon, hindi nyo rin siya mai-enjoy. Kasi talagang grabe yung alon. Nandito pa lang tayo sa Pangpang, guys. Ha? Ganyan na yung takbo. Tapos may mga times na talaga, yung parang tumatalbog. Ayan. Diba? Ay, ngayon pa lang, diba? Kakastart pa lang natin, tumatalbog na agad. Tumatalbog na tayo. So, pakitaan lang namin, ayan. So, carry na. Huwag na tayong, oh my gosh, mag-vlog. Tapos ang importante, ngayon pa lang, mapakita na namin sa inyo yung situation. Ganyan siyang kaalog, guys. Ang magiging biyahe natin ay, oh my gosh, kulang-kulang 40 minutes. OMG. After mga 30 minutes lang naman, no, na super bumpy nga lang talaga. Bumpy ride. Gumaganon talaga kami. But anyways, okay na din kasi kapag yung ferry talaga mismo, 1.5 hours siya. Ito ngayon, nandito na tayo sa Guli. Okay. Pupunta pa yata sila ng Mapushi. Binaba lang tayo. Ito yung sinakyan natin. Tayo lang yung ibinaba, guys. So, ang konti lang talaga nang pumupunta rito sa Guli. Ayan sila. Akyat ulit sila. Akala nila dito na. Tayo lang pala binaba, bes. Kaloka. And then, pagbaba nyo, tchadan! Meron na ditong playground agad-agad. Diba? Nandito lang yung hostel natin sa malapit sa pier. Ganda ng tubig, Bye! Kami lang talaga yung bumaba. Ano pangalan ng hostel natin, bes? Aqua Sunset. Halika. Hanapin natin. Mas maliit nga siya. At eto, ang pagkakaiba niya kaagad. Aqua Sunset. Okay. Hi, we're good. Ito na Aqua Sunset. Nahuli lang ng pagsundo sa atin ng very light. And then, ang kaibahan kaagad, makikita nyo kaagad sa Mapushi kasi, yung pinakaharapan ng pier, puro siya resto. Dito wala. Walang resto. Makikita mo kaagad yung mga nagre-relax. Welcome to Guli. Dapat ang masigurado kaagad natin, yung meron tayong masasakyan kaagad papunta ng airport. Kasi ang mangyayari, from here, diretso kasi tayo kaagad ng airport, tapos diretso yung flight natin. Kailangan ma-arrange agad natin. Kasi kung hindi, mag-extend talaga tayo. Parang gusto mo yung extend. Ito na kaagad. Wala pang 3 minutes walk, ito na kaagad yung ating accommodation. And ito, may duyan kaagad dito. Pati yung duyan nila ganun din. Yung parang lambat lang. Here's our accommodation. Aqua Sunset. Yan. And then, meron sila ritong restaurant. Or common area. Tara, pasok muna tayo. Check-in muna tayo. So guys, nakapag-check-in na tayo. And then, ang bayad pala sa speedboat going to Guli, 25 USD lang. So round trip, 50 USD.
each kami ni Enzo. So, mas mura dito ng very light. Kasi sa Mafushi, 30. Dito yung reception. Lumabas ulit tayo. Hindi pala tayo doon. Dito pala tayo. Do we have to take off our slippers? Yeah, I think so. Yeah. Take off for sleepers, right? Okay, thank you. So we have to take off our sleepers here. Ayan. And then, tara na. Hagdan ulit tayo. Nandito na tayo sa 4th floor. Dito tayo na ilagay. Then, may common area dito. And then, ito yung view natin. May pa-sea view ng very light. And then, makikita nyo, mamaya, pag-ikot natin, ang dami pang dinidevelop. Ito, hostel din to. Ito rin dinidevelop pa. And ito, sea view kaagad. Ayan. And here's our room. Pasok agad tayo rito sa toilet. So, super simple. Malaki naman and super simple. Nothing fancy, kumbaga. Dito naman, meron ditong mirror. Oh, may 1.5 na free na water. Ginto ang water. Tapos, may wifi naman, pero nag-upload kami. Naku, baka makita kagad ako yung na-upload natin. Medyo mabagal-bagal. Pero 1 hour, carry naman to. And then, may coffee. Siyempre, meron ditong hangeran. And then, merong fridge. Alagay na nga kagad natin to. Agad-agad. Ayan, meron ditong fridge. And then, meron ditong paupuan. Ito na kagad yung kama natin. Makikita nyo na kaagad. Oh, diba? Double bed. Pero ito yung fabulous. Fabulosa. Meron tayong veranda. Oh my gosh. Ganda ng view natin. Sarap tumambay dito. Nakaupo ka lang. And then, nakikita nyo ba kung paano nagpapalit-palit yung kulay ng tubig? Diba? And then yung buhangin kung gaano yan ka-white. Ito yung ating view. Doon tayo galing kanina. Ay, oo nga, may access yung kabila. Ito. Sa binayaran natin dito, in USD, magkano? 102 USD in pesos, 5,686. Ganun lang siyang kamura. 2 nights na yun. At ito pa, kasama pa yung breakfast. So, pakita namin sa inyo bukas yung breakfast. And then, yun nga ang ating transfer ay 50 USD. Balikan na. In pesos, that's 2,787. Yes, yung ginawa namin conversion, guys, kung ano yung conversion mismo today, ha. Kasi minsan, 55.8, ngayon naman parang 55.7. So, ngayon naman, baba muna tayo. Gutom na. Dito muna tayo sa restaurant nila. Mamaya na tayo mag-explore. Katiri ka ng araw. Para hindi muna tayo maghahanap. And then, makita na rin kaagad namin yung presyuhan kung magkano. Nice. Wala na daw. Medyo, yun pala, no, mahirap-hirap din pala dito. Yun na may thank you. Yun na may magiging disadvantage kapag ka dito sa Guli. Kasi nga, konti lang yung restaurant. And then yung restaurant natin, doon sa hostel natin, wala na, out of stock na daw. Kahit nga sana fried rice na lang, wala. Mamaya na tayo pumasok sa mga ali-ali, ha. Ayan.
Meron din sila mga alley. Maliit lang naman to. Mas madali natin tong maiikot. Ay, may bar nga, oh. Cafe. Oh. May cafe din. Tara, hanap tayo. Baka meron tayong makain. Gusto sana namin rice. Diba? Ito, mukhang malaking kainan to. Siguro naman meron dito. Tingnan sila. May mga, ang daming foreigners dito. Kasi yung mga foreigners, di ba, ganito yung mga gusto yung mga western. Yung relax lang. Chill vibe. Tara dito. Salt Harbor. Guys, ito na yung order natin. Sa akin, chicken fried rice with egg. 60 MBR. And then kay Enzo naman, beef. 65 MBR. And then mamaya, meron pa tayong pizza. Siyempre, first meal eh. And ito, frito. Hanap na lang tayo mamaya, baka meron pa. Dito sa nadaanan namin, parang dalawa pa lang yung nakikita ko na tas cafe eh, parang cafe sila. Kaya naisip namin kung ganito kamahal yung pagkain dito, paano kaya na-afford ng mga local? Ibig sabihin, malaki pala sahod dito. Ganun ba Baka yun? iba presyo ng locals. O, baka pwede din ganun. Pero panalo namin servings ng rice. Talagang mabubusog ka. Masarap. Masarap din yung sa akin. In fairness. Tapos ito, inuulam ko na to guys. Promise. Diba? Chicharia. Masarap kayo mag-ulam ng chicharon. And ito na yung ating pizza, which is 110 MBR. Yan, di ba? Panalo ngayon yung ating lunch. Mamaya, tipid na ulit. And be reveal, magkano nakain natin in pesos? May higit 900 pesos guys, kasama na yung 7% na service charge. Yes, parang mga nasa 912 or 915. Ganyan, yun talaga yung kainan dito. So, next time, i-ekis na natin yung pizza. Basta dapat isang meal lang. Kasi kung isang meal lang, siguro nasa 300 pesos each yung makakain natin. Or kung pizza lang, ganun na lang din siguro. So ngayon lang, yung first time lang naman kasi ulit ng meal natin dito. And nagko-close nga pala sila ng 2 to 5 p.m. So kapag mga ganong oras, wala talaga kayong makakainan. Pahinga lang muna tayo ng very light. Umamin kayo, saan nyo nakikita yung mga ganitong duyan? Di ba sa mga rides? Tapos yung bigla silang iikot. Dito ganyan. Ganyang kahayaan yung buhay dito. Nakaka-relax talaga. So, pahinga muna tayo ng kaunti and then labas tayo maya-maya. Kapag hindi na masyadong galit si Haring Araw, and then syempre, hahanapin natin yung I Love Guli na duyan. And it's 4:30 p.m. Tara na, explore na tayo. Yan naman sinabi namin sa inyo kanina. Lakad tayo dito. Ipapakita namin sa inyo yung buong community. Wala pang 10 minutes guys, tapos na to. Actually, kung titignan siya, medyo nakapagpalipad na kasi tayo ng drone eh. So kung titignan mo siya, ano talaga siya? Para ring private island yung size niya. Actually, totoo, parang private island. Kasi Yung size ha? Pag itinaas mo yung drone, pag Kita pinili mo, kaagad tapos kita eh. mo na lahat. Oo, so ganun din yung itsura niya. So tara, lakad tayo. Explore. Ito yung hotel natin or yung hostel natin. Tayo nasa pinakadulong side. Ito. Ayan. Ito. Tapos, makikita nyo kaagad ayun, may ginagawa pa dito. Gumagawa sila ng ang tawag na expansion. Ibig sabihin siguro nagbo-boom na din talaga siya. Napalaki. Oo, ayun o. Pero grabe yung buhangin, no? Kitang-kita nyo kung gaano yan kapino at kaputi. So last time, naikot namin kayo sa Mapushi. Ngayon naman dito. So yun nga, number 1, hindi masyadong marami yung mga restaurants dito. Actually, parang wala nga masyado. So konti lang yung choices. Tignan natin kung kumpleto rin sila sa mga facilities. Tignan natin. Ayan o. Ito yata yung nila. Power plant. Power plant. O, ayan. Meron silang power plant Nakikita here. ko ATM. Ayun, ATM. Oh, may ATM din, oh.
O, at least meron din palang ATM dito. Kasi sa liit niya, akala ko wala eh. Ayan o. Tara, lakad tayo rito sa power plant nila. Walking tour uli tayo. Para pagpunta nyo rito, medyo familiar na rin kayo. Ayan nga, may ATM. Ayan. ATM. Tignan nyo guys, nasa loob na tayo ng community. Yung buhangin, ang pino-pino pa din. Oh. Ang pino pa din. Tara. Siguro, sige, dito na tayo sa loob. Wag muna tayo sa labas. Bahala na kung saan tayo dalhin. Ayan. Eto, ano naman to? Ay, may court. Ang liit na island, pero may malaking court. Eto, dito tayo pumasok sa court. Oh. Grabe, ang hilig pa naman nila sa ganitong sports. Ano ba yung sports to? Soccer? Football? Ayan. Punta tayo saglit. Ang laki, oh. Diba? Ang liit na island niya nga, tapos binigyan nila ng priority. Sports. Yung sports. Ay, hi! Hello! Ito yung pinaka-court. And then, ito yung pinaka-sementeryo nila. Ang konti pa lang nung nakalibing. Meaning, ang haba talaga ng mga buhay dito sa Maldives. Mga healthy sila, in all fairness. Kasi nga, mahilig sa sports. Ayan o, ang ganda ng sunset pag nagkataon. Ito na naman tayo, pinapaas na naman tayo sa magandang sunset. Actually, pag tagos mo nito, beach na kaagad ulit eh. Ganun lang talaga siyang kaliit na island. Ang ganda naman yung sunset na tumamaya. Yeah. O tara, dito pa tayo sa kabila namang side. Ang dali niya lang ikutin. Actually, malayo ang tanaw nga. Kita mo kaagad sa kabilang side, beach ulit eh. Kaya dito, kung meron kayo ditong makikita na accommodation, wag na kayong mag-worry. Sobrang lapit niya lang sa lahat. Kahit malagay pa kayo dito sa pinakaloob, carry lang. Eto, ano to, mukhang school to. Ang liit na community. Ayan, pero meron silang sariling school. Tapos ayan, tabi-tabi na. Puro mga accommodation na yan. Ay, beach na kaagad, oh. So imagine, gano'n lang talaga siyang kaliit. Makikita nyo na kaagad, beach na lang talaga lagi. And kahit nga nandito na kayo sa loob, guys, tingnan nyo naman kung gaano pa rin kapino itong mga buhangin na to. Diba? Oh, ayan, school nga. Tumama din ako sa wakas. Goli School. Actually, maganda dito sa Maldives. Wala silang pakialam sa mga sa mga turista. Dead man lang talaga sila. As in, lang talaga. Ayun lang, kapag nakakita lang sila ng nagbablog, yun lang, kumakaway minsan humihinto para lang manood, ganyan. Pero hindi sila yung parang yung titignan ka nga. Maganda kasi yung mga tourist spot na ganun. O diba, kasasalita ko, muntik pa ako makakain ng langaw. Daldal pa more. Ito na, dagat na naman. Sana dito may mga restaurant para meron tayong mga pagpipilian just in case. Ay, iba pa to. Ay, yung iba pa to. Tapos ito naman puro babae. Diba? Iba pa tong court na to, guys. Nagpapalaki talaga sila ng isla. Oo, nagpapalaki sila ng isla. Kaya nga, ito restaurant. Meron naman pala dito mga restaurant pa. Dolce Vita Cafe. Ayan. Tara. Hello. Ayan, ganyan. Mahilig naman silang mga bumati. Dito sa part na to, mas marami-raming restaurants. Ayan. Ay, si Kuya. And then, eto, hotels din to. Nandito naman siya sa kabilang side. Kumbaga, yung sa kaninang binabaan natin, yung malapit yung hotel natin, yun yung malapit sa pier. And then ito, yung nasa kabilang side naman.
Ay guys, meron kaming mga nakausap na locals, ang babait. Grabe, pinapalaki talaga siya. Dati pala, wala ito. 2 weeks ago, wala pa to. Lagun daw to, 2 weeks ago. And to be honest daw, mas maganda daw dati nung medyo lagun pa siya, nung lagun. Pero, naintindihan nila na kailangan talaga ng development kasi ang liit nga daw nitong gully. So, kailangan talaga siyang palakihin. And kapag ka natapos daw to, di hamak daw na mas magiging maganda daw to kaysa sa Mapushi. Kaya pumayag na din silang pala. Yes. Magkaroon ng development. Yes, tingnan nyo naman, oh. Ang lawak na nitong beach area. Tapos different surfing area pa lang mangyayari. Yes. Ang dami daw ditong pumupunta para lang daw mag-surf. Di ba? Galing, no? Kaya nila mag-develop agad ng ng island in an instant. Yes. Kasi ang totoo talaga dito, ang talaga, ang liit lang. Tapos, mas more on locals talaga yung mga tao dito. Actually, yun yung kaibahan sa Mapushi. Sa Mapushi kasi, paglabas mo doon sa pinaka-beach, parang wala ka masyadong locals na makikita. Tama nga si Enzo last time kasi sabi niya, bakit parang walang mga bata? Kasi parang hindi nakahalo yung local sa mga turista. Kasi kahit pa paano, medyo malaki pa rin siya kung tutusin. Unlike dito talaga, as in makakasalubong lang natin sila, ganyan, sa pinakaharap ng beach. Yung kanilang hospital. At may ambulance, ha? Di ba? Sa lahat ng island, may ambulance. Tara, lakad tayo rito ng kaunti. Medyo sumisilip na yung sunset. I mean, bumababa na yung araw. Ito mas maluwag dito sa part na to. Yabe. Ito ang tahimik na community niya. And kung tutuusin, ang kaunti pa lang ng mga guests dito. Pero mafe-feel mo na safe ka. Kung paglabas dito, beach na naman. Ganun lang siyang kaliit. Mas madali nyo itong maiikot. So yun nga, yung size niya, para siyang private island na size. Ang kaibahan lang, marami ditong tao. Maraming locals. Kahit saan ka pumunta dito, dagat talaga. Ang hinahanap natin yung iconic na duyan na merong I Love Gulhi. Guys, tell me, di ba? Wala tong pagkakaiba. Doon sa beach na pinuntahan natin sa Tulhagiri, gantong-ganto din yung buhangin. Yung buhangin ng private island at saka yung buhangin nitong gully, parehong-pareho lang. Thank you. And then ayun, pwede rin daw dito mag-jet ski. Promise, ganun talaga siya. Ayan, diba? Hindi nyo na makikita yung difference. Ay, nandito yung mga foreigners. So, dito sa side nito, ito yung tinatawag na Bikini Beach. Ayan. Pwede talaga ditong mag-bikini. Ay, parang gusto ko dong magpa-drone. Ayun, doon. Tapos, alam nyo ba guys, dinidevelop din yun, yung katapat. Man-made din. Man-made din siya. So, darating yung time, pakiramdam ko, magiging popular na rin tong area na to kesa sa Mapushi. Woo! Tinatawag na kaagad tayo ng dagat. Ang sarap lang ditong lumusong-lusong. Pero, grabe. Ganyang kaganda yung tubig dito sa Maldives. Ayan, tara. Nandito tayo sa local island, pero ang ganda pa rin ng tubig at saka ng buhangin. Diba? Guys, tanggal muna tayo ng mic kasi lulusong na ako. Ayun si Enzo, nagsiset up na siya ng drone. Noon ko pa pinangarap talaga. Noon ko pa nakikita yung sarili ko na dinodrone ako dito sa duyan na to. So tara, puntahan natin yan. Ay, ano ba yan? Biglang lumalalim!
Bigla siyang lumalalim! Ay! Bigla talaga siya lumalalim! Oh, guys, ang taray ni Enzo, siya daw magbubuwis buhay. Titignan niya kung gaano kalalim. Gustong-gusto niya kasi talaga din akong i-drone dyan. Kaya lang dyan sa part na yun, biglang lumalalim. Ano, bes? Ay, grabe! Actually, kapag ka inaalon, yung mga buhangin, sumasama sila kaya lumalalim agad. Ano, bes? Dapat pala hinatid mo na ako, tapos bumalik ka na lang. Tara. Takot na naman daw ako. Ay, ayan, no. Ang lambot kasi ng buhangin, no. Mababaw lang daw. Hanggang saan ako na ba? Lumalangoy lang. Just me, you. Basta ayan, samahan nyo ako. Kapag bigla akong nawala, alam nyo na. Wala, sabay-sabay kayo malulunod. Sabay-sabay, sagipin nyo na lang ako. Ayan, bumababaw na. Kaya ko na ba doon mag-isa? Kaya mo na yan. Sige na, balik na ako. Sige, babalik na daw si Enzo. Set up niya na yung drone. Ito yung pupuntahan natin. Actually, kapag ka low tide, mas maganda sana siya ng very light. Pero since hindi nga low tide, kaya ayan, ang babaw na! Ay, yung isa si Rana. Dati may nakalagay ditong I love Guli. Ngayon walay na. Oh. Dito ang spot natin. Dati nakikita ko lang ito sa reels. So ngayon nandito na ako. Diba? Ayan. Hinintay lang natin sa Enzo na mag-set up ng camera or ng drone. And then papaliparin niya. Ito sakto pa naman. Nandito sa harapan ko yung sunset. Namnamin nyo muna yung sunset. Ang sarap dito. Parang gusto ko dito na lang ako. Oh. Parang biglang tatahimik yung mundo mo dito. Sa medyo gitna. We are loving the Maldives. Hindi namin maipapangako kung ito na yung last naming punta. Malamang bumalik pa kami. The more kami nag-e-explore sa Maldives, the more kami nai-inlove sa kanya. Yay! Another goal unlock! Ang makapagpa-drone shot doon sa famous swing na yon ng Guli. Ay! Grabe! Carry yan. Actually, medyo scary lang siya kapag umalo ng malakas. Kasi talaga itutulak ka rin kasama yung duyan. Yay! Success! So, ayan na ang ganap natin. Ang peaceful, promise. Wala na kagad yung mga tao dito. And it's 6:30. Padilim na rin talaga. Ang peaceful dito sa area na to. Guys, ito na nga yung sunset. Nasa tapat mismo ng hostel natin. Yes. So, ibig sabihin, dito siguro yung sunrise. Oh. Okay rin lang yan. At least, dito, na-experience na natin yung sunset kahit nakatalikod tayo. So, bukas naman daw tayo mag-sunset. Syempre, unahin natin itong iconic na swing na to. Pero ngayon nga, parang napabayaan na din, no? Siguro nga kasi dinidevelop naman. For sure, ililipat nila yan sa mas maganda pang lugar. So, yeah, ito yung ganap ngayon dito sa Guli. Kung akala nyo tapos na tayo, ay hindi. Hanggang gabi magkakasama tayo para buong vibe ng Guli ang ipapafeel namin sa inyo. Dito naman tayo sa kabilang alley. Grabe, ang liit niyang area pero ang daming alley. Ay, restaurant din ata to, beso. Ganda naman itong restaurant to, pero hindi siya nasa beachfront, ha. Pero, kapag nandito kayo, meron pa rin siyang sea view.
La Vista Cafe and Bistro. Ayan, ang pangalan niya. Ito na ito. Paglabas nito, beach na naman. Ganun lang siya. Actually, ang dali niyang lakarin. Ang dali niyang i-explore. Ito naman, Ocean Pearl. Another accommodation here. Para just in case, kapag nag-book kayo kahit papaano, alam niyo na. Ang dami pang ginagawa, guys. I think 1 year from now, ay grabe to. Ang dami talaga na ditong madadagdag. Babalikan ba natin? Charot, babalik agad. Hindi namin matiis na hindi sa inyo ipakita ang sunset. Talagang lagi nating hahanapin kung nasaan. Nandito pala siya sa kabilang dulo. Ay, meron na naman ditong kainan. Actually kasi, yung mga kainan din kasi parang mga Indian food. Or kasi nga siguro, pare-pareho sila ng pagkain. Hindi na namin ma-identify. Yung pala talaga yung pagkain nila. Nandito tayo sa kabilang part. And then yung accommodation natin nandoon, sa dulo doon. Which is, wala pang 5 minutes walk. Ganun lang siyang kalapit. Oh my gosh! Ang ganda naman itong sunset na to. Bilog na bilog talaga yung sun. And ang laki. Ay, yung mga foreigners, relax lang din sila. And actually from here, matatanaw nyo na yung Maafushi. Pero dito muna tayo focus sa sunset. What a beautiful sunset! Here in Guli Island. Dito naman nagkaroon ng parang lagoon. Actually, ang ganda niya rin talagang tignan. Gustong-gusto nga kasi talaga namin meron kami nakikita mga bangka na nakaparada lang or nakadaon lang sa mga pier. Ito, from malakas na alon sa labas, ito, ang kalmado lang. And guys, kahit dyan ang linaw ng tubig. So, ayan, ito, very local. Walang fancy hotel, walang fancy restaurants. And yun nga, mas simple talaga yung pamumuhay dito. Tara, lakad pa tayo dito sa pinakadulong part. Ito yung Maldives na hindi natin masyadong nakikita. Na in person, meron ganitong lugar talaga. Lalo na rito sa mga local areas. Diba? Actually, isa sa mga nababasa kong problema na rin ng Maldives, yung basura. Kasi syempre, diba, saan na nila itatapon yung mga basura nila? And then, kada island kasi layo-layo. Ito. Ito nga yung parang Segregation area. dito siya nagsisegregate ng mga basura, kalakal, ayan. Lata, plastics, ganyan. So, ayan. Ito yung mga areas na minsan, alam niyo naman kami, pati yung mga ganito, tinutuklas talaga namin. This is not the usual Maldives that we all know. Ang arte nun, no? Nakakainis. Okay, so far, ito yata yung pinakamalaking hotel na nakita namin dito. Arrival Beach and Spa. Ayan, mataas siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 floors din siya. Pero malaki. Yan. And then, nandito lang din yan sa pinaka-port area. So, pagbaba nyo dyan, sa port area, ito na kaagad. Ayan, ito maganda nga itong hotel na to. Actually, ito yung isa. Or baka ito nga yung pinakamagandang nakita namin so far na hotel. Ayan, dito tayo bumaba kanina. Ayun yung playground. We're loving it. Kaya lang nga dito, yun nga lang, yung pagkain talaga minsan ang magiging problema. Pero ito, yung mga hotel naman, meron naman silang sariling restaurant.
Dito puro mga Chinese tsaka Korean naka-stay. Kamusta? How's your first night here? Na-enjoy ko yung lakad-lakad natin. Nalibot natin yung buong island na hindi tayo napagod. Correct. Basta yun nga lang, syempre may something lang sa'yo na, ay sayang, sana mas maraming kainan. Banggitin ko lang ha, para lang din. That's why favorite namin yung yung Boracay. Kahit sinasabi na overrated, ang dami ng tao, ganyan. Kasi kapag ka nandoon ka kasi, parang lahat ng kailangan mo nandoon na. Paradise, maganda yung island, and at the same time, lahat ng kailangan mo nandoon. Very convenient, kumbaga napaka-tourist friendly. So ganun. Eto, hindi pa siya ganun. Baka siguro mga 2 years from now, Yes, no? Kasi ang baka. dami nang dinidevelop. Yes. Guys, ayan yung accommodation natin. And then nakatambay kami dito. Kasi meron daw ganap dito maya-maya. Gabi nga lang. Wait lang tayo. Kung last time nakita natin, mga mantas, doon sa Male City, dito daw makikita natin mga sharks. So let's see kung makikita rin natin na yun sa Enzo. Grabe. Ang ganda ng vibe dito kahit gabi. Ang tahimik lang. Ang peaceful. And then ayun nga meron pang pa-free admission sa pagpapakain ng mga sharks. Ay guys, ito na, meron ng mga sharks. Kaya lang kasi madilim. Actually, hindi nga namin maintindihan kung bakit gabi nagpapakain ng sharks. Actually, hindi sila pinapakain. Wala pa na. Oo, siguro natuto na sila ritong pumunta. Oh my gosh, ayan guys, so ang laki. Actually, para lang sila nag-hi. Lumalapit lang sila dito sa Pangpang. Tapos bigla na silang aalis. Ayan, wala pa lang nagpapakain sa kanila. Ayan, ganyan lang siya. Oh. Nag-stay siya matagal. Ay, medyo nagtagal siya. Ayan. Tapos aalis na sila. Aalis na siya. Ganyan ginagawa nila. Dalawa na sila. Ayan na. Ah! Para lang sila nag-attendance check. Oh my gosh. From mantas, ngayon naman, sharks naman yung nakikita natin. Kaming dalawa na lang na Enzo yung natitira. Umalis na yung pamilya. Okay na sila, nasatisfy na sila. Kami hindi pa. As in hanggang meron. Dito lang kami, kita-kita namin. Makaramdam ko nakatingin sa akin yung shark. Baka talunin tayo rito. So, basta, kung hindi nyo man siya makita, na talagang malinaw na malinaw, ibig sabihin, kailangan nyo talagang pumunta rito para kayo mismo ang makakita. Ganun lang yun. Diba? We're praying na ma-experience yung mga na-experience namin dito sa Maldives. Bye-bye! Thank you for showing us. For showing us! Nice meeting you! And surprise! Nasa labuli tayo ng community. Hindi na talaga kami nagbihis, guys. Maghahanap na tayo ng makakainan natin. And kahit pa paano, may pakita namin sa inyo dito kapag kagabi. Nakakatuwa yung mga sharks, no? Di ba? Grabe, napaka-surreal na experience na yun. Di ba, minsan lang natin yun ma-experience. Di ba, minsan, island hopping pa tayo para makakita ng ganun. Dito sa Maldives, dito sa Guli, nandoon lang siya mismo sa Pangpang. Tapos nagtatalo kami, ano ba ginagawa? Natutulog ba? So anyways, yan yung mga ma-experience ninyo once pumunta kayo dito. So anyways, tara, hanap muna tayo ng makakainan. Pumasok tayo sa mga street ulit. Kahanap. Kasi yun talaga guys, ang magiging challenge. Kung saan kayo kakain. Kasi kaunti talaga yung mga restaurants. May nadaanan kami kanina, 2 foreigners, mag-asawa. Sila lang yung kumakain. Kaya kinakausap din sila ng mismong owner. Grabe, dilim na. Tara. Hanap pa tayo. Gising na gising pa yung mga locals. Mag-8 pa lang naman. Dito naman sa kabilang side. Tara. Lakad lang tayo. So at least, diba, alam nyo na safe din dito. Ay, close na din. Oo nga pala guys, ang laki talaga ng difference kapag sa restaurant. At saka bibili kayo sa mga ganito, yung parang mga sari-sari stores or yung mga groceries.
Ang laki ng difference. Close na ba ito, Bes? Oo nga, close na din. Oh. As in times to yung difference. So, ang gagawin nyo, bili muna kayo ng water sa labas. Yung 1.5 doon, pumapatak lang ng mga, hindi lalagpas ng 30 pesos. Kapag ka sa mismong restaurant kayo kakain, $1 siya. Ay, sarado na din. Oh, marami naman dito, oh. Close na. Prayer time. Oo. Baka magbubukas ulit mamaya. Kasi yung restaurant na kinainan natin kanina, kapag wala kasi na tayong choice, doon ulit tayo. Ang sabi, hanggang 12 midnight sila. Ay, ito mosque to, guys. Ito mosque siya. Mosque yan. Ay, oo nga. Ayan, ang daming tsinelas. Nagpe-pray nga sila. Grabing magpatakbo. Katakot naman yun. Ganun lang siyang kaliit, guys. Sa labas na ulit tayo. Malapit na ulit tayo sa hotel natin. Ayan. Yung mga locals, mahilig sila sa kape-kape. Tapos yun nga, mga tinatinapay. Parang yung mga ganun yata, mas mura ng kaunti. Or yun nga, baka nga siguro, iba yung, yung rate sa kanila. Merong foreigner menu. Yes. Tanong tayo sa hotel natin kung meron. Or just in case lang masabi namin sa inyo. Mukhang meron, may kumakain. Nahiya lang tayo magtanong kanina. Sige, tara, doon na lang tayo. Para mapakita rin namin sa inyo yung presyuhan. Dito kasi, yung kaibahan, naka-USD na kaagad siya. Wala nang conversion na magaganap. Gumaganda naman yung vibe ng hotel natin. Kapag kagabi na, napupuno na kasi siya ng ilaw. Oo. Diba? And guys, we are back at our accommodation. Pag na 9 p.m. Grabe. Parang naging ghost town na siya bigla. As in, yun, yung kaibahan dito. As in, wala ka talaga ditong ganap sa gabi. Kakaunti yung mga restaurant. Kaya ang ginawa namin, doon uli kami kumain. Ang kinain nga pala natin, guys, ako nag-chicken fried rice na ako. Tapos yung naman, chicken fried noodles. And then, bumili na lang kami ng tubig sa parang grocery or convenience store. Ang laki talaga ng difference. And then yun, hindi sila rito masyadong tumatanggap ng card. So usually talaga cash payment sila. And then, hindi rin sila masyado nagko-convert ng USD, MBR talaga. Kapag ka-convert nila sa USD, pakiramdam namin mas mahal ng very light. So ayan, ito na yung ating first night dito sa Guli. Ito talaga, talaga siya. Relax. Ayun, no? Paantok na ako, guys. Patulog na. Ganun lang talaga yung vibe niya. As in, relax na relax siya. Yung pagdating ng gabi, wala ka na talagang gagawin. Wala ka ng ibang pupuntahan. So, yan. At least, meron na kayo idea just in case lang na pupunta kayo dito. Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating Trouble Vlogs. Bye, everyone. Mwah.